me again, Ma'am She. Welcome to my YouTube channel and please don't forget to watch, like, and subscribe to my channel. Today, gusto kong i-share sa inyo na nakabili na ako finally ng electric oven. Ang plano ko talaga, mga Ma'am She, is gas range. Kasi etong oven na binili ko to, worth 4,998 siya. Bali, 48 liter siya. Mag-a-add ka na lang ng konti. Hindi pala konti, bali, parang mag-a-add ka na lang, magkakaroon ka na ng gas range, di ba? Kasi alam ko hindi lang ako ang nanay na pangarap magkaroon ng gas range. Kaya lang kasi naisip ko, parang siguro ilang araw din ako hindi pinatulog ng paghahanap, pagbabasa-basa ng mga reviews, pag-aaral, kung anong magandang brand or kung anong magandang bilhin gas range. Ayun, sa pagbabasa-basa ko, sa panonood ko ng mga YouTube vlog, sa pagbabasa ko sa mga Facebook group na mga sinishare ng ibang mami, parang napagtanto ko na dapat pala kapag baguhan ka, though for me hindi ko naman para sa ating lahat. Kumbaga para sa akin, kapag baguhan ka, much better daw na gamitin yung electric oven. Kasi mas maganda daw yung init nito, unlike sa gas range oven na sobrang mainit. Yun yung nabasa ko na madali daw makasunog. Hindi ko alam kung ano yung kasi nga first time ko lang din. Yun lang yung nababasa ko. Tapos, may isa pa akong nabasa na nag-share kagabi sa isang Facebook group na sabi niya, mga moms, mag-ingat po tayo sa pag-bake kasi tinur niya yung picture niya, nasunog yung mukha niya, yung dibdib, yung braso niya. Tapos nakaano pa yung braso niya nakabenda. Shinare niya na ang kwento kasi ganito, nagbe-bake siya and napansin niya na wala nang apoy yung oven niya. Ang ginawa niya, binuksan niya si oven tapos sinindihan. Nakalimutan niya na patayin muna yung gas stove bago niya patayin muna yung gas stove and tsaka pasingawin yung gas na naipon doon sa loob ng oven bago niya buksan. And noon, di ba, syempre may nakulog na gas doon sa loob. Kaya pagsindi niya, hindi ko alam kung anong tamang term, siguro lumiyab or sumabog. Pero parang hindi naman sumabog, siguro nagliyab tapos naliyaban siya, nasunog yung braso niya. Ayun, upon reading that, natakot ako. Tsaka marami din kasi mga reviews na nababasa na sumasabog yung glass. Kasi diba made of tempered glass yun. So, nababasag yung tempered glass sa labas. Maraming don'ts sa paggamit ng gas range. Katulad nga daw ng, may nabasa ko na bawal gumamit ng cellphone kapag nagbe-bake. Bawal din matalamsikan kahit topless lang yung yung salamin ng gas range kapag nagbe-bake ka. Kasi nga yun yung mga possible causes ng pagsabog ng salamin ng mga gas range. And syempre ako medyo natakot ako kasi syempre buti sana kung yung mo lang ang masusunog, yung gas range mo lang masisira. Paano kung buong bahay mo sumabog? Paano kung buong bahay mo masunog? Ayun, hindi naman sa natakot na ako gumamit, pero syempre kumbaga gagamayin ko muna yung pagbe-bake, yung pagluluto using electric oven. Hindi naman pangarap ko pa din talaga magkaroon ng gas range. Isa yun sa mga pangarap ko. Siguro eto muna, magta-try muna tayo nito. Ayan, gusto ko lang sa inyo i-share yung Hanabishi electric oven na nabili ko. Bili namin sa Abinson, dito sa amin sa Walter Mart sa Abinson. 48 liter siya mga moms, 4,998. Tapos ang kulay niya is kulay red. Hindi ko nga in-expect, siguro hindi nyo din ma-expect kung hindi pa kayo nakakakita. Sobrang laki niya mga moms. Malaking-malaki na siya. Tapos ayun, sa ngayon hindi ko pa siya nagagamit. Papakita ko pa lang sa inyo yung unboxing pa lang itong ipapakita ko sa inyo. Hindi ko pa siya nagagamit. And siguro mga after 1 month or after ilang days kapag nagkaroon ako ng mga gamit. Kasi sa ngayon wala pa akong kahit na bumili lang talaga ako ng oven. Wala pa akong kahit na anong mga pan, yung mga aluminum pan na pinaglalagyan ng mga pinagbe-bakean. Ayun. Ayun mga moms, ito yung oven ko. Kung makikita nyo, ayan. Ito yung laruan ng anak ko. Ay, ito, electric pan para magkaroon kayo ng idea. Ayun yung electric pan mga moms. Ganyan siya kalaki. Tapos yung lapad niya is malaki siya eh. Wala kasang kulay. Ayan. Ito ay Hanabishi electric oven. HEO 48 red. 48 liters. Kulay red siya mga moms. Mga moms, eto na yung oven ko. Na-unbox ko na siya. Hindi na naka-box yung mga hindi na naka-plastic yung mga ganito niya kasi ito na yung pinaka-display. Last stock na to dun sa Abinson na pinag-inom namin. Ang kasama niya ay ang manual. Tapos ito, parang yata to. Ito ay warranty card. Tapos sabi dito, 1 year warranty. Tapos lifetime free service. Ayan. Tapos ito meron tayong, ano bang tawag dyan? Meron tayong grill rack. Ito, isang ganito. Tapos,
food tray handle. Ito. Hindi ko pa siya alam paano gamitin mga moms. Figure out natin. Nanonood pa tayo ng mga YouTube vlog. Tapos, yung glass door. Ito yung glass door. Hindi siya, double glass lid katulad ng mga nasa gas range. Tapos, meron din tayong rotisserie fork. Nasaan na yun? Ayan mga moms, meron din tayong rotisserie fork. Talagang hinabol ko yung may ganito mga moms kasi sa mga gas range oven, ang pinakamurang sa totoo lang, ang gusto kong gas range oven is La Germania. Kaya nga ang pinakamura yata ang La Germania from Abenson na may ganito, rotisserie is 23,000. Yung sobrang mahal niya, sobrang out of the budget na. Kaya ito din ang napag-desisyonan namin. Beside convection na din siya, kaya maganda. Kumbaga, madali at pantay ang luto ng bread. Ito may kasama na siyang ganito, rotisserie fork. Magkakahiwala yan eh. Ikaw na lang mag-a-assemble. Since display na to, naka-display na siyang ganyan, kaya buo na din. Tapos, ito ang tawag dito, rotisserie handle. Ito siguro yung pangkuha ng, netong stick. Pang ganyan mo kapag kukunin mo yung chicken. Ayan. Yan yung rotisserie handle. Tsaka, ang tawag doon, food tray. Ito. Food tray. Hindi ko na siya tatanggalin. Tapos, dito sa side na to, meron tayong thermostat knob kung saan dito nakalagay kung ilang degree Celsius yung gusto mo, gano'ng kainit. Pero based sa mga nabasa ko from sa mga senior ng mga momshies natin, hindi daw accurate yung temp reading nito. Kaya much better na before buying electric oven, dapat meron ka ding yung oven thermostat. Tapos yun nilalagay sa Meron na nakita ko sa Lazada, sa Shopee, nakapagtingin-tingin na ako. Meron wala pang hindi pa lalagpas ng 200 pesos. Tapos ito yung function knob. Ito yung sinabi sa akin ng demo na ito yung mga halimbawa ang gusto mong gamitin is up and down na apoy, tapos rotisserie. Tapos meron ding ito yung nakalagay, basahin pala natin. Function na to is upper plus lower plus convection. Tapos ito namang tong function na to is upper plus convection. Tapos ito naman tong function na to is upper and lower lang siya. Ibig sabihin yung baba at taas mainit lang. And then ito upper and rotisserie. Upper yung sa taas na init, tapos yung sa rotisserie yung para mapagana niya, iikot yung fork na pinakita ko sa inyo kanina. Tapos ito naman, lahat ng function, up and down heat, rotisserie, at saka convection. Tapos dito naman sa pinakababa, ito yung timer knob. Ayan, maximum niya is 1 hour. Ay, hindi pala 1 hour. Ang pinakamaano niyang is 1 hour, pero meron siyang stay on. Kung gusto mo na ikaw na lang magta-time. Ayan, mga moms.